Magandang araw po sa lahat. Ako po si Binibining Ryla Krishna Valerio at ang aking mga kasamahan sa pag-uulat ngayong araw ay sina Binibining Maureen Dablo, Binibining Angel Tejano, Binibining Cheyaninia Panya at Binibining Mariel Andare. Ang aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa klasikong panahon sa panitikan at isa sa mga tanyag na akda sa panahong ito ay ang Urbana at Felisa na isinulat ni Modesto de Castro. Sa aming pag-uulat ay tatalakayin namin kung ano ang tinatawag na klasikong panahon sa panitikan, kung paano nito na-impluwensyahan ang mga akda noong panahon ng mga Espanyol at kung paano ginamit ni Modesto de Castro ang panitikan bilang gabay sa tamang asal at moralidad ng mga Pilipino. Ang layunin ng aming presentasyon ay una, maunawaan ang konteksto ng klasikal na panitikan sa Pilipinas. Pangalawa, ilarawan ang buhay ni Modesto de Castro at ang kanyang akdang Urbana at Felisa. Pangatlo, talakayin ang katangian ng akda, ang tema, estilo, simbolismo, karakter at aral. At ang panghuli naman ay magbigay ng pagsusuri batay sa mga katangiang makikita sa akda. Sa bahaging ito ng aming pag-uulat ay ito ang magsisilbing gabay upang mas lalo nating maunawaan kung bakit nanatiling mahalaga ang akdang Urbana at Felisa hanggang sa kasalukuyan. Ano nga ba ang klasikong panahon sa panitikan? Ito ay panahon kung kailan umusbong ang mga anyong pampanitikan na may mataas na pagpapahalaga sa moralidad, relihiyon, asal at edukasyon. Sa klasikal na panahon, ang mga akda ay hindi lang basta kwento o tula. Ang mga ito ay nagbibigay aral at laging tinuturo dito ang kabutihan, pananampalataya sa Diyos at tamang pag-uugali. Ito din ay nakatuon sa paghubog ng karakter, mabuting kaugaliang Pilipino. Sa layunin ng mga manunulat noon na ituro sa mga tao ang tamang asal, lalo na sa mga kabataan na gusto nilang ihubog ang pagkatao ng Pilipino upang maging magalang, tapat at may respeto ang bawat isa sa atin. At impluwensya ng kolonisasyon, relihiyong Katoliko at sistemang edukasyonal ng Espanya. Dahil sa pananakop ng Espanya, naging malaking bahagi ng mga akda ang mga turo ng simbahan at relihiyon. Ang mga akda ay madalas may tema ng pananampalataya at kabutihan ayon sa itinuro ng mga Espanyol noon. Akdang may didaktit na layunin o turuan akbay sa pagpapakatao. Ang salitang didaktit ay ibig sabihin po niyan ay may layuning magturo. Kaya karamihan sa mga akda noong klasikal na panahon ay ginawa para magbigay ng aral sa buhay at asal ng tao tulad ng Urbana at Felisa. Ngayon naman ay alamin natin ang pagkatao at akda ni Modesto de Castro. Sino ba talaga si Modesto de Castro? Si Modesto de Castro ay ipinanganak sa Biñan, Laguna noong ika-19 na siglo. Siya ay isa sa mga kilalang manunulat sa Tagalog, tanyag sa akdang Urbana at Felisa. Ang akdang isinulat sa anyong epistolaryo o palitan ng liham. Layunin nitong magturo ng mabuting kaugalian, moralidad at tamang asal sa kababaihan at kabataan. So si Modesto de Castro siya ay isang Pilipinong manunulat at pari na isinilang sa Biñan, Laguna. Siya ay ipinanganak noong panahon ng mga Espanyol. At si Modesto de Castro ay tinaguriang ama ng klasikong tuluyang Tagalog dahil sa pagiging mahusay niya sa paggamit ng wikang Tagalog sa kanyang mga akda. At pinakatanyag niya ang Urbana at Felisa na hanggang ngayon ay kilala pa rin ng karamihan. Ang akda niya na Urbana at Felisa ay isinulat sa anyo ng mga liham. Ibig sabihin, nagpapalitan ng sulat ang mga tauhan. Sa ganitong paraan ay pinapakita ang mga payo at aral sa pamamagitan ng mga liham ng magkapatid. Ang layunin ni Modesto de Castro ay turuan ang kabataan at kababaihan ng tamang asal at pagiging makadiyos. At ipinakita niya kung paano maging magalang, tapat at may respeto sa magulang at sa kapwa.
Kaya sa panitikan noong klasikal na panahon ay ito ay nagsisilbing salamin ng pagkatao ng mga Pilipino at patuloy pa rin itong nagbibigay aral sa atin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon naman ay ipagpatuloy ng aking kasamahan na si Binibining Jayanina Panya para sa susunod pa na bahagi ng aming talakayan. Ayan, dumako naman tayo dito sa buod. Akin muna itong babasahin lahat. Si Urbana at Feliza o ang pagsusulatan ng dalawang binibining na si Urbana at ni Feliza ay binubuo ng pagpapalitang liham sa pagitan ng dalawang magkakapatid na babae. Ayan, si Urbana ay nasa Maynila, nag-aaral, may kaalaman sa tamang pag-uugali. Si Feliza naman ay nasa probinsya sa Paumbong, Bulacan. Sinasagot ni Urbana ang mga katanungan o suliranin ni Feliza, mga payo tungkol sa pananamit, pakikitungo sa iba, pag-ibig at moralidad. At sa wakas, napagdesisyonan ni Feliza ang kasal kay Amadeo matapos ang pag-aalinlangan. Ayan, may mga bahagi rin tungkol sa pagpanaw ng ama at nais ni Urbana na magnunumbuhay. Atin ngang nabasa ang buod ng Urbana at Feliza, ngunit bibigyan ko pa kayo ng kaunting pagpapaliwanag patungkol dyan. Ayan, ang akdang Urbana at Feliza o pagsusulatan ng dalawang binibining na si Urbana at ni Feliza ay isa sa mga tanyag na akda noong panahon ng mga Espanyol. Ayan, so ang akdang iyan ay binubuo ng mga liham o sulat na ipinapalitan ng magkakapatid na sina Urbana at Feliza. Si Urbana ay nasa Maynila at nag-aaral, kaya siya ay may mas mataas na kaalaman sa tamang asal at wastong pakikitungo sa kapwa. Samantala, si Feliza naman ay nasa probinsya sa Paumbong, Bulacan at siya ang madalas humihingi ng payo sa kanyang ate tungkol sa iba't ibang bagay tulad ng pananamit, paggalang sa magulang, pakikitungo sa kapwa at pag-ibig. Ayan, sa bawat liham, alam nyo ba na sa bawat liham na sinasagot ni Urbana ang mga suliranin talaga ni Feliza at nagbibigay pa ng mga payo na may halong moralidad at relihiyosong aral. Ayan, napakabuti niyang ate, no? At dito makikita na layunin talaga ng akda na hubugin ang asal ng kabataan, lalo na sa mga kababaihan noong panahong iyon. So, habang tumatagal ang kanilang pagsusulatan ng magkapatid, dumating ang bahagi kung saan naguguluhan na si Feliza sa pag-ibig niya kay Amadeo. Ayan, nakatagpo ng pag-ibig si Feliza. At hindi niya alam kung dapat niya itong tanggapin ang pag-ibig. O dahil dito, humingi siya ng payo sa kanyang ate na si Urbana. At ipinaliwanag ni Urbana na ang pag-ibig ay dapat na hindi binadali at ito ay sagradong desisyon sa ilalim ng Diyos. At hindi lang dahil sa damdamin, kundi ito ay napakahalagang desisyon na kailangan niyang pag-isipan, sabi naman ni Urbana. At sa huli na naig pa rin ang desisyon ni Feliza na magpakasal kay Amado matapos niyang makinig sa payo ng kanyang kapatid. Ayan, no? So, makikita talaga natin dito na ang kanyang ate ay napakabuti at walang ibang ginawa kundi ang payuhan ang kanyang nakababatang kapatid. Ayan. So, may mga bahagi rin ng akda na naglalarawan ng pagpanaw ng kanilang ama. At dito, ipinakita ni Urbana ang kanyang pagiging relihiyosa sa kagustuhan niyang magnunungbuhay o mamuhay ng banal at mapayapa, pag-alay sa Diyos at sa kanilang yumaong ama. Ngunit sa kabuuan, ipinapakita ng Urbana at Feliza na ang mabuting asal,
pananampalataya at respeto sa magulang ay pundasyon ng isang marangal na pagkatao. Kaya't ito ay hindi lamang kwento ng magkapatid, kundi isang gabay para sa lahat ng kabataan sa wastong pamumuhay. Naway naintindihan nyo ang buod ng Urbana at Feliza. At ngayon, nalako naman tayo sa katangian ng akda. Ayan, akin muna itong babasahin lahat, no? So, epistolary form, isinulat bilang mga liham sa pagitan ni na Urbana at Feliza na nagsisibing gabay o moral. Didactic ho, magtuturo. Ayan. So, ito ay layuning hubugin ang asal at pagpapahalaga ng kabataan. At dito naman, relihiyoso at moralistiko, ito ay malinaw na impluwensya ng Kristyanismo sa mga aral ng akda. Ayan, ito naman, formal na wika, gumagamit ng masinop at mataas na antas ng wikang Tagalog. Ayan, no? So, nagsasalamin ng lipunan noong panahon ng Espanyol. Ayan, ito ay nagpapakita ng mga kaisipang konserbatibo at panlipunang pamantayan. So, ayan, babalik tayo sa epistolary form para aking itong ipaliwanag. So, ang epistolary form ay ang buong akda ay isinulat sa anyong liham o palitan ng sulat. So, sa pamamagitan ng ganitong anyo, nagiging mas personal at makatotohanan ang mga payo ni Urbana kay Feliza. So, parang direktang ito ay parang direktang nakikipag-usap ang mga tauhan sa mambabasa. So, kaya class, nagiging madali na maunawaan ang mga aral nito. Ayan. So, ito ang epistolary form. At ang didaktiko naman ay nagtuturo. So, ito ay isa sa mga pangunahing layunin ng akda ay magturo ng tamang asal at moralidad. From the word nagtuturo, ayan, no? So, alam nyo ba, class, na ang bawat liham ay may kasamang aral tungkol sa paggalang, kababaang loob, at pagiging makadiyos at tamang paraan ng pakikitungo sa tao. At dahil dito, tinuring ng ang akda bilang isang gabay o moral para sa mga kabataan noong panahon ng mga Espanyol. Ayan. At dito naman tayo sa relihiyoso at moralistiko. Ang ibig sabihin nito ay may malinaw o mas malinaw ang impluwensya ng Kristyanismo sa akda. Ang mga payo ni Urbana ay laging nakabatay sa pananampalataya at kabutihan ng loob. Ayan, ipinapakita dito na ang tamang asal ay dapat laging nauugnay sa pananampalataya sa Diyos. Ayan, ito ang relihiyoso at moralistiko. At dito naman tayo sa ating formal na wika. Ayan, no? So, gumagamit si Modesto de Castro ng masinop, magalang at mataas na antas talaga ng wikang Tagalog. Ayan, hindi basta-basta, no? So, gumagamit talaga siya ng mga matataas at masinop, magalang na mga antas ng wikang Tagalog. So, alam nyo ba, dahil dito ay isang akdang nagtuturo na kinakailangan ang formal na wika upang magbigay ng respeto at karunungan. Ayan, no? So, ayan ang formal na wika. At dito tayo sa panghuli, nagsasalamin sa lipunan noong panahon ng Espanyol. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ayan, ang ibig sabihin nito ay makikita sa akda ang konserbatibong kaisipan. Kung sa napapansin nyo ay nakikita talaga natin ang mga konserbatibong kaisipan ng lipunan noong panahong iyon, lalo na sa papel ng mga kababaihan, no? At pinapakita rin na ang mga pamantayan ng kagandahang asal, relihiyon at kahalagahan ng pamilya sa kulturang Pilipino sa ilalim ng impluwensya ng mga Espanya.
So, ayan, no, naway naintindihan nyo. At sa kabuuan, ang Urbana at Feliza ay hindi lamang akdang pampanitikan, kundi isang salamin ng kultura, pananampalataya at moralidad ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Ayan, so itinuturo nito na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso, asal at pananampalataya sa Diyos. Ayan. So, hanggang sa ngayon, nananatiling mahalaga pa rin ang mga aral mula sa akdang ito. Kaya, hinihikayat ko kayong basahin ang Urbana at Feliza at dahil tinuturuan tayo nitong maging mabuting anak, kapatid at mamamayan na may respeto sa kapwa at takot sa Diyos. Ayan, so naway naintindihan nyo ang buod ng Urbana at Feliza at mga katangian ng akda. Maraming salamat. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga karakter at kanilang kahulugan. Una dito si Urbana, ang nakakatandang kapatid sa gisag ng urbanidad o mabuting asal at kagandahang loob sa lipunan. Si Urbana ang mga nakakatandang kapatid ni Feliza. At si Urbana ay huwaran ng moralidad at edukasyon sa pamamagitan ng kanyang mga liham ay pinapakita niya ang pagiging mabuting anak, kapatid at mamamayan. Isa siyang modelo ng babaeng marunong gumalang, magpigil sa damdamin at magpakita ng kababaang loob at mga birtud na itinuturing na mahalaga noong panahon ng kolonyal sa lipunan. At ang pangalawa naman natin ay si Feliza. Si Feliza ay ang nakakababatang kapatid ni Urbana at humihingi ng patnubay na kumakatawan sa mga kabataang Pilipino na naguguluhan sa tamang asal at landas sa buhay. Si Feliza naman ay sumisimbolo sa pagsusuri ng konsensya at pagkatuto. Sa kanyang liham ay naipapakita ang proseso ng paghubog sa moralidad at pananampalataya. At ang pangatlo naman sa mga karakter ay si Ernesto, ang kapatid na lalaki na tinuturuan din ni Urbana tungkol sa mabuting asal at pananagutan bilang anak na lalaki. So si Ernesto ang kanilang kapatid na lalaki. At si Ernesto naman ay kumakatawan sa papel ng kalalakihan sa lipunan na dapat ay marangal, may respeto sa kababaihan at malasakit sa pamilya. Pinapakita rin dito na urbanidad na hindi lamang para sa kababaihan kundi para sa lahat ng kasarian, malalaki man o maging babae. At ang pang-apat naman na karakter ay si Amadeo. Ito ang maniligaw ni Feliza at bahagi ng suliranin sa pag-ibig at moralidad. Si Amadeo naman, sa karakter ni Amadeo ay sumisimbolo ito sa pagsubok at prinsipyo at damdamin. Sa mga bahagi ng liham ay tumutukoy sa kanya ay pinapakita ang pananaw ng lipunan noon sa pag-ibig at dapat itong nakabatay sa dangal at hindi sa bugso ng damdamin. Ang kanyang presensya ay nagpapatingkad ng tema disiplina sa pagpapasya ayon sa moralidad. So ngayon ay magpapatuloy tayo sa mga tema na makikita sa akda. At una na rito ang pagpapahalaga sa moralidad at mabuting asal. So ang Urbana at Feliza ay tinuturing na aklat na kagandahang asal. Layunin nitong turuan ng mambabasa ng tamang pakikitungo sa magulang, kapatid, kaibigan at sa lipunan. At ang pangalawa naman ay papel ng babae sa lipunan ayon sa ideal noon. So dito ay tinatampok ang kababaihang may kabanalan, kahinhinan at kababaang loob. Dahil si Urbana at Feliza ay may mga huwaran ng babaeng dapat tularan, masunurin, marunong magpigil at may taas sa pagpapahalaga ng dangal.
At ang pangatlo naman, edukasyon bilang sandata sa tamang pag-uugali. Sa akda, ang edukasyon ay hindi lamang karunungan sa aklat, kundi pagsasanay sa asal. Pinapatunayan ni Urbana na ang tunay na karunungan ay nakikita sa kilos, pananalita at respeto sa kapwa. Kaya ang mga liham ay nagsisilbing aralin sa paghuhubog ng karakter at moralidad ng kabataan. At ang pang-apat naman ay ang kahalagahan ng relihiyon, pananampalataya at kabutihang loob. So malinaw na ang Diyos ang sentro ng buhay ni Urbana at Felisa. At ang kanilang mga payo at pasya ay laging nakabatay sa pananampalataya. So, ang akda ay nagpapakita ng paniniwala noong panahon ng mga Espanyol na ang kabutihan at paggalang sa Diyos ay batayan ng isang marangal na tao. At yun. So, dito naman ay karugtong din ito ng tema na nakikita sa akda. Ang pagsunod, babasahin ko ang pagsunod sa normang panlipunan at karangalan. So, sa akda, tinuturing na mahalaga ang paggalang sa patakaran ng lipunan at simbahan. So, ang mga tauhang sina Urbana at Felisa ay laging nagsusumikap na mamuhay ayon sa itinakdang pamantayan ng mabuting babae, magalang, marangal at masunurin at makadiyos. So, sa panahon ng Espanyol, ang moralidad ay nakabatay talaga sa relihiyon at pratikal ng sistema. At ito naman ang mensahe ng akda. Babasahin ko muna. Dapat paghimanin ang dangal, pagkamaingat sa mga kilos at ang paghubog sa sarili para sa mabuting buhay ayon sa pananaw ng lipunan noong panahon iyon. So, pinapakita ng Urbana at Felisa na ang dangal ay pinakamahalagang kayamanan ng tao, lalo na ng babae. Ang pagkamaingat sa kilos, pananalita at relasyon ay paraan upang mapanatili ang respeto sa lipunan. Mako naman tayo sa kritikal na pagsusuri o pananaw. Babasahin ko muna. May mga pag-aaral nagsasabing pinapakita ng akda ang ideological reproduction of femininity. Ibig sabihin, muling sinasabuhay ang mga ideal na papel ng babae, debosyon, pagiging tahimik, paglilingkod sa tahanan. So, ang terminong ideological reproduction or femininity ay nangangahulugang pinapaasa at pinapatibay ng may akda ang mga tradisyonal na ideya tungkol sa pagiging babae. Ang babae ay nagpapatiis, masunurin, reliyosa at hindi lumalagpas sa papel ng tahanan. So, kagaya ng mga karakter na si Urbana at Felisa. So, kagaya ng sa akda. Dito naman sa kritisismo, babasahin ko muna. Maraming aral ang tila patriarchal o may limitasyon sa kababaihan o sa modernong pananaw. Mula sa makabagong pananaw, mapapansin na ang mga aral ng akda ay nakasentro sa ideolohiya ng patriarkya o kung saan ang lalaki ay may kapangyarihan at ang babae naman ay dapat masunurin at mahinhin. So, walang kakayahan ang babae na pumili para sa sarili at kailangang iangkop ang lahat sa karangalan ng pamilya. Dito naman babasahin ko muna. Sa kabilang banda, isinasaad ding mahalaga ang konteksto ng panahon, Spanish colonial period, kaya kailangang suriin ang mga aral sa liwanag ng makabagong panahon. Totoo na ang akda ay may mga patriarchal na elemento, ngunit dapat ding isialang-alang na ito ay sinulat ng panahon ng kolonyal at pamahalang Espanyol kung saan ang lipunan ay religyoso at konserbatibo. So, ang mga aral ng Urbana at Felisa ay nakatuon sa pagpapalaganap ng moralidad at disiplina noon ay paraan upang mapanatili ang kaayusan sa ilalim ng kolonyal na sistema. So, ayun.
Para naman sa pagpapatuloy ay itatalakay ko ang kaugnay sa kasalukuyan. So, ilan sa mga kaugalian at pag-uugali na tinuturo noon, tulad ng respeto sa magulang, kahinhinan, pagtataglay ng dangal, ay patuloy na pinahahalagahan sa maraming tahanan. So, ipinapakita rito na kahit makaluma na ang mga turo ni Urbana at Falasa, may mga kaugalian pa rin na hindi nawawala ang halaga. Halimbawa, ang pagrespeto sa magulang at ang pagkakaroon ng dangal ay mga ugali na hanggang ngayon ay itinuturo at pinapahalagahan pa rin ng maraming pamilya. So, ibig sabihin, ang ilang aral noon ay nanatiling gabay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Okay. Subalit marami na rin ang nagbabago, karapatang pantao, gender equality, kalayaan sa pagpapahayag, maaaring maging kritikal tayo sa ilang lumang aral. So dito naman, makikita yung pagbabago ng panahon. Ang mga isyu gaya ng karapatang pantao, pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki, at kalayaan sa pagsasalita ay mas binibigyang diin na ngayon kaysa dati. Kaya't nagiging mas critical tayo sa ilang lumang aral na maaring hindi na angkop sa makabagong lipunan. So, mahusay na pag-usapan natin, no? So, babasahin ko muna. So, alin sa mga aral ng Urbana at Falasa ang nananatiling makabuluhan ngayon at alin ang kailangang baguhin? So, ito ay isang tanong na mapagninilayan. Maaari nating pag-usapan kung alin sa mga payo ang dapat panatilihin, tulad ng respeto at kabutihang asal, at alin naman ang kailangang baguhin o iakma, lalo na kung taliwas na ito sa makabagong pananaw sa karapatang pantao at pagkakapantay-pantay. At dadako naman tayo sa pahiwatig. Sa likod ng mga payo at aral na binabahagi ni Urbana kay Falasa, makikita ang pahiwatig ng kahalagahan ng wastong asal at matibay na pananampalataya, bagamat hindi laging tahas ang sinabi, malinaw na ipinapahiwatig ng akda ang pagnanais na hubugin ang kabataan sa pagiging mabuting tao, anak at mamamayan. So, ang ibig sabihin nito, higit pa sa mga payo na nakasulat, may mas malalim na pahiwatig ang akda. So, ipinapakita nito yung kahalagahan ng wastong asal at matibay na pananampalataya. Layunin ng akda na hubugin yung mga kabataan para maging mabuting tao, anak at mamamayan dito sa ating lipunan. Okay. So, dadako naman tayo sa simbolismo. So, si Urbana ang Urbana ay katangian ng isang taong banal, disiplinado at matuwid. So, yan yung una sa simbolismo. So, si Urbana ang sumisimbolo sa isang taong may kabanalan, disiplina at katuwiran. So, siya yung nagsisilbing halimbawa o gabay na dapat tularan. Okay. So, pangalawa naman ay si Falasa. So, sumisimbolo sa kabataan na kailangang gabayan at turuan. So, samantalang si Falasa naman ay sumisimbolo sa kabataan, ipinapakita rito na ang kabataan ay nangangailangan ng patnubay at pagtuturo mula sa nakakatanda upang lumaking mabuti at may matibay na prinsipyo. At para naman sa panghuli, so sa pamamagitan ng kanilang korespondensya, inilalarawan ang pag-uugnay ng kabataan at turo ng magulang at pananampalataya. Sa palitan ng sulat na Urbana at Falasa ay hindi lang simpleng usapan, isa itong simbolo ng komunikasyon ng mabuting asal, kung saan ang mga magulang at pananampalataya ay nagsisilbing gabay para sa kabataan. At iyon lamang para sa aking parte, at ang susunod naman na magtatalakay ay walang iba kundi si Binibining Maureen.
Ayon sa pagpapatuloy ng ating talakayan, narito na tayo sa paglalapat na parte. Saan nga ba natin magagamit ang mga aral, ang mga mensahe ng kwento ni Urbana at Felisa sa totoong buhay, ang mga kaisipan nila sa ating tunay na buhay. Sa hanggang ngayon, nanatiling mahalaga ang wastong pag-uugali sa pamilya, pakikipagkapwa at pananampalataya na ating natutunan doon sa Urbana at Felisa na kwento. Atin itong ihahalin tulad sa ating buhay ngayon. Katulad na lamang ng mga payo ni Urbana, maaari itong hihalin tulad sa mga aral na itinuturo ng ating mga magulang, guro at maging sa ating mga relihiyon na sa mga kabataan pareha natin, maiwasan natin ang mga maling landas. Dito naman sa estilo at kasiningan, ginamit ng may akda ang anyo ng sulat o liham upang maging mas personal at madaling maunawaan ng mga mambabasa. Sa paraang ito, nagmumukhang direktang kausap ang mambabasa, kaya mas tumatalab ang mensahe. Malikhain rin ito sa paggamit ng korespondensya upang mailahad ang mga aral na sa masining ngunit makatotohanang paraan. Iyon yung way ng ating ng may akda upang mas madaling maintindihan ng mga mambabasa. Gumamit siya ng sulat o liham, parang love letter siya. Ayun siya sa ating estilo at kasiningan. At ano nga ba ang pinaka-tema o pinaka-mensahe ng may akda sa kanyang ginawa? Ito siya. Ang mabuting asal at matibay na pananampalataya ang susi sa marangal na pamumuhay at tunay na dangal ng tao. So, ang aral na makukuha mo talaga, ang main point po sa Urbana at Felisa ay kabutihang asal po talaga na magagamit natin sa ating pananampalataya at maging marangal sa ating mga buhay. Dangal. Mayroon tayong dangal bilang mga Pilipino, mga tao. At ayon sa konklusyon, mayroon tayo ritong mga main points aming binulit form para mas madali nating maintindihan. Unang-una rito, Urbana at Felisa ay isang mahalagang akda sa klasikong panitikang Pilipino dahil ito ay sumasalamin sa panahong pinaniwalaan na dapat ay may mataas na moralidad at asal ang individual. Ayun yung isa sa mga dapat nating makuha talaga sa Urbana at Felisa. Pangalawa, mayroon tayong ang akdang ito ay mayaman sa simbolismo, tema at pag-uugali, ngunit dapat itong suriin sa lente ng makabagong pananaw. At panghuli, mayroon tayong mahalaga rin ang kritikal na pagtingin. Hindi lahat ng nakaraang aral ay akma sa ngayon. Ngunit marami rin ang may magandang diwa na maaari pang isabuhay. Kaya naman, kung kayo ay magbabasa o susuriin ang akdang Urbana at Felisa, gamitin talaga ang kritikal na pag-iisip dahil mayroong mga aral doon na hindi na siya akma sa ngayon. Ngunit mayroon pa rin mga aral doon na matutunan natin gamitin para sa mas madangal, marangal na pamumuhay sa ngayon. Ayun yung konklusyon natin para sa akdang Urbana at Felisa. At para naman sa gustong makita ang mga impormasyon, narito ang aming mga sanggunian na ginamit na kinuhanan namin ng mga impormasyon. At ito naman ang mga miyembro ng aming grupo. Lima kaming girls, 5 kaming babae. At ayun lamang sa araw na ito, maraming salamat!